Gusto nating maging ahead lagi. Ikaw? Ikaw, Ikaw? hindi ikaw. Wala kasi siya sa plans ko. You learn to submit. Talo ka palagi. Hi, we're the Priscillas and welcome back to our channel. Okay, so we chose the topic ending your 2025 and parang realizations, reflections, more of that, and preparing for 2026. Kasi sa sobrang busy natin, parang ngayon November, saka lang tayo nagkakaroon ng time to really realize, parang evaluate Evaluate. siguro. Kasi patapos na ito, most Yep. of us are so busy, malamang may mga end of the year reports, mga ganyan, tapos may mga ikakasal this January, February, March from our circle of friends. So, Yep. so sobrang hectic lahat. Kaya ngayon, let's all pause and reflect for a moment, and samahan niyo kami na mag-reflect. Yep. Okay. So start natin sa in one word, how would you describe your 2025? Ikaw muna. Ako, amazing. Ako talaga, Bakit? totoo, as in from the bottom of my heart, kahit ang daming hardships, ang daming mga blessings din, Yep. na hindi mo siya mapapantay dun sa hardships kahit sobrang hirap din ng mga hardships na in-overcome this year. Ang dami namang sobrang breakthrough. And hindi lang siya yung basta-bastang blessing eh. Ito yung mga pinag-pray ko ng ilang taon, patiently, and akala mo hindi na mangyayari, pero nangyari. So, yun talaga yung year ko this year. Can you give a specific blessing? One specific blessing Specific for this year. blessing. Na, Siguro yung wild. Yan, Wild. yung company, yung business na ini-start ko na ano pa siya eh, it was a vision given to me 2017 pa. Tapos I didn't know what it was. Binigay lang ni Lord name. Yeah. Nasa isang conference ako noon eh. Tapos yun yung nilagay niya sa heart ko. Tapos several years after nung pandemic, I started it pero I ended up in bankruptcy kasi syempre hindi pa ako marunong. It was my first time going into talagang business na parang may company kaganyan. So I ended back into employment, and then ang dami ko Yep. natutunan when I went back, and then parang naging clear siya sa akin na okay, that's why I had to go back. And ngayon parang mas nasa-thread ko na siya ng mas maayos. Yun, parang lahat na natutunan ko, it all made sense. So ngayon yun na yung siguro one of the biggest blessings yun talaga this year. Aside from many, many, many others. As in, siguro kung isa-isahin ko siya, baka abutin na tayo isang linggo. Kasi sobrang dami talaga na parang, my sister is now very in love with Active, Jesus. As in, so yun yung isa pang blessing yun. Kasi before talagang, she admits that she's not breaking through with her relationship with Christ. Yeah. Pero yun, isa yun sa mga biggest blessing ko. Ikaw, how would you describe your 2025? One word na pumasok sa isip ko, evolving. Evolve. Ikaw? Ikaw. Ikaw? Hindi, ikaw. Ako? Sino ba? Sila? Kayo. Sino ba? Evolve. Ikaw. Hindi. Hindi. Ikaw nga nakikita ko na Ako nag-evolve. nag-evolve. Oo. Hindi, ang tinatanong ko yung sa'yo, how would you describe this year? Ayun. Resilient. Resilient. Ikaw? Ako ba? How would you Hindi, describe it this in year? general talaga. In general. Parang there are many areas in our lives na nire-restore ni Lord. Ewan ko. Do you agree na lahat ng setbacks tsaka ng mga failures na napagdaanan natin, do you agree na ngayon nare-realize natin na parang it has to happen. It had to happen. Ano ba tama? Oo. Mhm. Lessons kasi siya eh, madalas. Mm.
na parang kung hindi mo yan napagdaan, hindi ka talaga magtatanda. Parang gano'n. Kaya Hindi ako ka sinabing mag-evolve. evolve. Oo, Yeah. yun. It had to happen kasi parang more on ano kasi siya, parang more on lessons. Yep. Oo. More on lessons siya and parang kaya nag-change ka as a person. Parang yung change mo as a person, yun yung pinaka Drive. nag-direct sa'yo into Ah. the better path eh. Mhm. Kasi kundi pa ulit-ulit ka lang. Yep. Mm-mm. Sometimes it takes painful experiences for us to change our ways, sabi ng Bible. Yep. So, ayun. Kaya resilient kasi yun, there are areas na saan naka-experience tayo ng setback pero unti-unting binabalik ni Lord. Parang nire-restore ni Lord. Mm. Right. So, ngayon, ano naman yung biggest principle, speaking of lessons, ano naman yung biggest principle na naging guide mo or natutunan mo, kahit natutunan mo This year? this 2025? Yeah. Sa akin principle of slowing down Oh, to totoo, really totoo. catch up with what God wants us to do. Yeah. Minsan kasi parang gusto nating maging ahead lagi. Gusto ko pala ako. Before I really wanted to be ahead of anything na nasa isip ko without really evaluating kung ito ba yung pinapagawa ni Lord or ano ba talaga yung specific na task na gustong ipagawa sa akin ni Lord. And slowing down because for me, it's only through slowing down maka-clarify mo yung nilalagay talaga ni Lord sa heart mo. Hindi ko sinasabing very clear na sa akin yung direction, no? Pero it's getting clearer. And kapag kasi clear yung heart mo and yung mind mo sa bagay na gustong ipagawa sa ni Lord para sa akin, magiging malinaw din yung actions mo yung towards that vision or mission. Ikaw? Ako, siguro yung many are the plans in a man's heart, but only It's God the Lord's plan. that The Lord's plan prevails. will prevail. But Yeah. it's always the Lord's plans that prevails. Kasi parang this year marami akong surprises na nakita, na experience na akala ko, parang wala kasi siya sa plans ko. So, hindi ko siya naisip. Tapos biglang surprise, ito, plan pala ni Lord. Yeah. Pero meron din naman na pinlano ko ng mabuti. Parang ganon. On how it would go, sinong makakasama ko, parang anong goal dapat yung na-achieve ko by this time. Pero hindi siya nangyari kasi hindi inalaw ni Lord. Yeah. Or tinanggal naman ni Lord. Ganyan. So, talaga, parang matututunan mo talaga na si Lord talaga yung in control eh. Siguro yun yung natutunan ko na parang you learn to submit. Parang talo ka palagi. Hindi ka talo in the sense na kawawa ka, pero parang surrender ka palagi. Kahit na, pag may sinabi si Lord, surrender ka kasi it's always for the better. Pag alam mo talagang sinabi ni Lord sa'yo. Yeah. Ano pa? Ano yung talo ka palagi? Can you Parang clarify? papatalo ka lagi kay Lord. Hindi mo na siya lalabanan If may desire kang na super tingin mo strong. iba dun sa pinapagawa ni Oo, Lord. yung Parang, clear naman sa'yo na si Lord na nga yung nagda-direct sa'yo away or towards that plan, that specific plan. Tapos ikaw ayaw mo, o kaya
hesitant ka o kaya parang pinipilit mo, hindi na nga. So, Mhm. yun. Yun. Ano yun? Pwede bang malaman kung ano yun specific? Madami. Parang mga makaka-work. Okay. Ayan, mga makaka-work dapat, ano pa, mga Work also. yung pag-take ng MBA. Hindi naman siya, hindi naman siya biro eh. Kasi yung gastos. Tsaka yung stress. Pero doon ako nililid eh. Parang wala kang ibang, para siyang nagulat na lang din ako na, shucks, enrolled na pala ako. Parang Oo. gano'n na, okay, nandito na pala ako. So, yun. Ano pa? Para bang, Na para bang, na para bang, masasabi mo ba na, yung mga, for example, yun nga, yung MBA, si Lord yung nagbigay ng desire sa'yo? tsaka ng opportunity. Opportunity, yes. Hindi ko naman yun makukuha ng ako lang eh. Tama. Sa totoo lang. Sino ba naman ako? Para mag-MBA. Pero parang hindi ko siya specifically na pinilit eh. Yep. Tapos hindi pa yun yung school na gusto ko. Mhm. Ang gusto ko talagang school is parang una kong in-applyan Lasal. Yep. Last year pa yun, 2024 or 2023 pa yata. Hindi, 2024. Nag-apply ako sa Lasal tapos hindi. Tapos UP. Tapos biglang napunta ako sa Miriam. Mhm. So, tapos biglang orientation na. Tapos biglang first day na. So, parang hindi siya... Kasi Pinilit. si Lord din nag-provide ng pang-enroll. Tama. Na suddenly it all came into place lang. Ganun lang kadali pag si Lord yung driver. Alright. Ikaw, baka may mga ganun kang moments. May naalala lang ako na sinabi ng isang mentor na about opportunities. Kapag may mga tao daw na they just wait for the opportunity to be opened. No, pero may mga tao din naman na since they are very sure of what God is Yeah. directing them to do, kahit walang opportunities, parang they will They knock break down open. their doors. Oo, parang kahit walang doors, ay Gagawa ng gagawa paraan. nila ng paraan. Yeah. So, Totoo. I think, anong level mo doon? Ako, wala pa ako doon sa level na gano'n eh. Yung nag-break open ng door. I'm that person na, Lord, if this is your will for me, you will open a door. Parang gano'n. I'm that kind of person. Mas mahirap nga yun sa'yo. Mas mahirap yun Kasi ako Ako tingin ko sa'yo, you're the person na na nagbe-break open? Yun nagbe-break nga open. Yun nga yung sinasabi ko Ganun akong person na pinipilit ko. Kasi yung nature ng trabaho ko, nasa client management, marketing, sales. So, sanay na sanay kami to do or parang make situations happen. Kasi kailangan Parang ganun may kota kang hinahabol, may company kang niraran. Pero, ang mas mahirap, yung mag-wait. Yung maging patient na, oh Lord, kung talagang sa akin. Yun ang mas mahirap Depende for siguro me. sa tao. Kasi Sa'yo, mas mahirap sa sa'yo akin, mag-break open ng yes, doors. mas mahirap sa akin mag-break Oo open. nga. Depende sa personality. Depende sa personal. Or Introvert character. kasi ako, ikaw extrovert ka. Hindi Oo. Introvert din ako. Extrovert ka. Hindi. Ako, ambivert. Yan. Hindi eh. Lamang yung extroverted Mas marunong ka pa sa'yo. dun sa sa Mas marunong ka pa sa personality test mo eh. Oh, yun Yung personality test mo, extrovert. Pero ako introverted konti. inwardly. Pero hindi ko matanggap na introvert ako. Hindi, ko matanggap. introvert ka talaga. Oo. Introvert. Para nag-open up ka lang sa mga, closest friends, ganyan. Mga piling tao, ganun. Ba't mo tayo napunta doon? Sa isang introvert, madali sa kanila yung maghintay for God's open doors of opportunities. Pero sa isang extrovert, for siguro a different type, you can really, ang mahirap naman sa inyo, yung maghintay. Oo. Mahirap sa amin maghintay. Kunyari, nandiyan na yung opportunity sa harap ko. Parang, eto na yun
Parang hindi naman, parang ganun lagi yung thinking ko na hindi naman ako mapupunta dito sa room na to unless I was allowed. Pero kung kumbaga kunyari may prompting na, anak, wag muna. Eh di, mas mahirap pa sa akin yun. Galing. Ano pang mga naging guideline mo in principle Sa sa this year? So, kanina we had slowing slowing down, down. yes. Tapos, sa akin, Sa'yo. sa akin naman, nagbanggit na Wala ba pa. ako? Sa akin, ay hindi, meron na. Ano? Yung si Lord ang nagde-determine talaga ng Ayun. steps. Kahit na marami kang plano. O ano pa? Ayun. May sinabi ka kanina eh. Yung celebrating small wins. Yeah. Celebrating small wins. Acknowledging small wins. Bakit siya naging sa'yo? Critical or parang necessary this year? Kasi napansin ko, parang highly celebrated yung mga malalaking bagay, malalaking improvements, malalaking salary raise siguro or promotion. Pero yung mga small wins na dapat mo din namang ikasaya, nane-neglect siya. Yeah. So, pero a small win is still a win. Yeah. And kapag hindi mo kasi na-appreciate yung mga kapag hindi ko na-appreciate yung small wins, it can rob you of joy. It can rob the joy from you. And as a believer of God, we know that God is all-powerful, miracle worker. Yeah. Minsan, tumitingin na lang tayo kasi sa mga malalaking bagay na gagawin ni Lord. Without realizing that even Mga daily. yung mga small things, God is at work. He is at work. And may mga wins din tayo na, for example, ano ba mga small wins? Ako, for example, sa health, for example, sa physical, this year, I can say na mas nagiging consistent ako. Although hindi ako intense mag-exercise or ano. Pero in terms of consistency, tingin ko nag-improve ako doon sa consistency. And for me, it's a win. Ikaw, anong mga small wins mo? Small wins? Ako, parang surviving every day eh. Living one day at a time. Oo, dahil daming ang pain na naranasan din this year. So, yung nakasurvive ka lang, minsan kasi may mga weeks na hirap ka to get through that week. Sobrang hirap. So, parang yung makaabot ka lang ng Friday, parang ang saya na. So, yun, may pinapractice kami sa Wild, dun sa team ko na every week meron kaming what are your personal dapat, hindi sa work, personal wins this week. So, parang gusto lang namin i-celebrate yun. Ganun ka simple na small wins. Nakalabas sila. Kasi syempre, remote kami. Sa bahay lang kami. Work from home. Tapos, parang pag work from home ka, minsan di ka na nalabas eh. Ang sabihin mo, yung puno, ulap, ganyan. Pero, yun yung mga small wins na nasa-celebrate namin. Nakalabas sila, nakapag-date sila sa asawa nila. Yung iba naman, natustusan yung pang-vet ng alaga. Mga ganyan. Nakapagpagas ng full tank. Ganon. Yun. So, sobrang siya. Naisip ko kasi, good practice. Honestly, pagka, kunyari may mga, sit first or meetings na, sa umpisa may icebreaker yung sasabihin mo yung highlights and lowlights mo. Honestly, ako parang ayoko nung ganun. Highlights and lowlights. Highlights and lowlights. Kasi feeling ko wala akong sasabihin. Saan? Sa highlights o sa highlights and lowlights? Highlights. Sa highlights. Kasi wala kang highlights? Parang na-train na
na-wire yung brain ko Brain. na pag highlights, High sobrang talaga. sobrang highlight talaga, sobrang malalaki. Hindi ko na-train yung mind ko na to look at the small wins na Hindi highlight para hindi sa highlight. iyo. O kaya kapag tinatanong anong praise report mo or anong highlight mo, or hindi ako masyado laging nagte-testify. Kasi feeling ko, pag nag-testify, dapat yung mga matitindi. So, I'm training myself na pati yung mga maliliit na bagay, na wins naman, Oo. ay i-testify mo, i-praise mo, Tama. i-report mo, and i-consider mo as highlights din. So, ayun lang. Naalala ko yung isang song na gusto-gusto natin, yung One More Day ng Sons of Any Sunday. one. Parang, oy, kinanta. Mhm. Hindi yung yung song na yun, parang, yun, yung you are given one more day, yun, minsan overlooked. Lalo na pag marami kang problema, parang, you wake up, tapos, nasa-skip na natin yung gratitude part sa Mhm. umaga na, okay, may one more day pa pala ako, ganun. And even, small wins na seeds. Yep. Small wins siya na hindi, seeds siya na Mask. naka-mask as small win. Yeah. Akala mo hanggang doon lang pero lalago pala. Mhm. Yun, we have to look out for those. Mhm. Alam ko merong ganong mindset yung live one more day, parang ganun. Live Parang, one more day or live one day at a time. hindi, live one more day. Parang, parang siya parang military mindset na siguro pag sa gera ka, parang, live one more day. Survival. Parang Oo. survival. Naalala ko yung tinurong prayer ni Jesus Christ, yung give us this day our daily bread. Daily bread talaga, daily provision. Kumbaga, parang yung mana nung Book of Exodus, ang binigay ni Lord, sabi niya, nung binigay ni Lord yung mana, sabi niya, kuha lang kayo ng sapat for the day. Kasi kinabukasan, masisira na yun. So, na-realize ko na minsan yung blessing na kikita natin na, kapag, for example, ang laki ng ng provision ko financially, pwede na akong mabuhay ng a month or 2 months, Yeah. 3 months. Pero hindi natin ang tunay na blessing talaga dapat na nasa mindset natin is if God has provided for you for a day, no, it's a really big blessing na, Of course. no. So daily provision, give us this day our daily bread. Parang yun nga, live one day at a time. Yeah. Worry, yung anxiety natin kasi lumalaki siya kapag pinagkasya mo yung lahat ng problema bukas, next week, sa isang buwan, sa isang araw. So kaya siguro sinabi ni Lord na do not worry about tomorrow. Kasi yung provision ni Lord daily. Yeah. Daily. Anong mga small wins mo this year? Small wins. Bukod sa MBA? Hindi naman small yun. Grabe naman, blessing yun. Ano? Grabe na blessing yun for me. Pero mga small Never wins. in a million years siguro. Mga small wins, siguro yun nga, surviving. Surviving one day at a time. Tapos, nakakapaglinis. Favorite ko talagang gawin yun kapag magulo utak ko. Tapos yung nakakabalik sa devotion. Yeah. Nakakabalik sa Devotion. quiet time. Kasi malaking impact talaga siya kapag nangyayari siya. Nakakapag-nap. Nakakapag-nap Nap time. Pag di nakakapag-nap, mahirap. Ano pa? Mga wins na favorite ko talaga yung nakakapagbigay ng project sa tao. Favorite ko talaga yun. Parang, kapag nag-earn ng living yung ibang tao through what I'm doing. Yun. Galing. Gusto ko din na
nakapag-lose weight ako this year. Yes. Yan. Yung na-practice ko yung small wins through the weight. Yung parang, okay, 55. Okay, 55. Hindi naman siya agad, 54 ka na Hindi kinabukasan siya eh. overnight. Ano siya eh, 54.9. Yung mga ganon. Pero small win pa din yan. Tapos pipicturean mo, 54.9. Nakapag-fasting ka. Importante. Ayan, yung fasting. Yan yung isa sa mga biggest principle ko talaga this year. Talaga yung fasting. Hindi laging dapat talaga stuffing yourself eh. Hindi talaga. Tapos, small win, nakapag-declutter. I mean, parang yung heart ko nandun na sa minimalist. Nasa minimalist na, era na. Ganoon. Yan yung mga changes. Isang araw na hindi ka umorder sa Shopee. Oo. Big deal yun, big deal. Big deal ba yun? Big deal yun, big deal. Yung nakakatulong ka sa mga stray, yan. Strays, yes. Big deal din sa akin. Pero small wins lang siya kung tutuusin. Tsaka, nakakalabas. Parang nakaka-hangout tayo with people na we genuinely really like being with. Yeah. And family. Family, yes. And family time. Sobrang goods siya kapag, parang one energy source ko yun kapag nakasama yung family. Ikaw, ano mga small wins? Ministry. Nakapag, meron kaming weekly prayer meetings, yung Seat First. So it has been consistent already for 2 years na ba? Magto 2 years na. Magto 2. No, and for me it's a win dahil we get to share the word of God. And also yung small wins, yung kahit Bible reading. Totoo. I have learned also to slow down yung meditating ng word of God. Yeah. Kahit 1 chapter a week, iniulit-ulit kong basahin for me to really internalize it. Ano pa ba? Small wins. Ano pa ba? Yun, nag-lose din ng weight. Yeah. Pero hindi nga overnight yun. Since hindi naman tayo intense mag-exercise. Hindi naman need na intense lagi. Ano pa ba? Small wins ko rin yung nakakapag-unwind. Nakakapag-me time. Nakakapag time together. Yan, small wins din yun. Yung mga errands sa family, errands sa... Tsaka yung may nalalabas ka kapag emergency. Diba? O kaya, nakakapag-ipon ng konti. Or investment. Meron kaming alkansya. 20-20. Oo, pag meron kaming na-receive na 20 coin, nilalagay na. Bawal gastusin, nilalagay na. Yung mga ganong small wins, di ba? Ano pa? May mga na-reconnect na friends this year. Reconnect, yeah. Yung gusto ko yun. As in, first time ko ulit nakita yung mga best friends ko nung college. Hindi, minsan lang kami magkita, like once or twice a year. Pero pag nagkita naman, nakaka-energize. Hindi siya nakaka-burnout. Tapos, yung friends ko sa Wild, marami, yung mga matagal kong hindi na, yung friends, hindi ko nakakausap. Tapos, yun. Because of work, nagkakaroon ka ng new friends, yes. Ikaw, nakapag-reconnect ka din sa mga friends mo this year. Yeah. Nung high school, di ba? Maganda dun, iba na yung mga usapan, mga matured na usapan. Totoo. And godly conversations. Wow. Kumbaga, sa panahon ngayon, hindi na talaga irrelevant si Lord or hindi na talaga correct. Ma-avoid. Hindi na corny na pag-usapan si Lord, hindi na nakakatawa na pag-usapan si Lord. Yep. So, talagang open na lahat ng tao pagdating sa Word of God. Totoo yan, kapatid. Actually, yung mga sinasabi natin, parang big wins nga eh. Yep. Parang parang small lang siya for us kasi hindi siya yung society dictated na, dapat siya, malaki kinita mo dyan o dapat siya, bongga yung party na yan. Yep. Hindi. So, din,
Small wins din yung um, nakakapag-prayer mountain tayo. Yeah. Yeah. Sobrang win yun. Quarterly. Parang small lang siya eh. Actually, parang pupunta lang tayo dun for a 2 few hours. hours, tapos magpe-pray. Pero ano siya eh, ang laki ng impact. Yeah. So yung the fact that we're able to do that, Mhm. sobrang nag-mold talaga siya ng 2025 na. Yeah. So paano natin i-conclude to? How what can we say to encourage the viewers right now? We have a big God. No, we have a big God, and and sometimes he works in our lives in every little in every small details, Yeah. small wins. That we just have to open our eyes and appreciate those little things that God is doing. Yes, maybe may mga setbacks, may mga discouragements, disappointments, pero as we trust in God, sa atin, di ba? Ang dami natin. Siguro yung last 3 years, yung Sobrang dugo. sobrang ang daming Intense. losses, ang daming failures. Sobrang intense. But, yun, ang pinagpapasalamat ko, hindi nawala yung trust natin kay God. Magpapasalamat ka, hindi ka nawala. Hindi ka rin nawala. Hindi ka na-abduct ng alien. Hindi tayo na naligaw. Sana yun? Ikaw, paano mo sila i-encourage? Hindi, ako gusto ko silang tanungin. Yan, sa comments, baka meron kayong gustong i-share, like, Small wins. makipagkwentuhan tayo sa kanila. Ano yung mga small wins niyo this year, and what were the guiding principles that you used or did you stand by para nakatulong siya sa inyo? Kasi I'm sure kung merong nakatulong sa amin, meron din sa inyo. And we want to can know it. learn. Oo, we can learn from it talaga. So, excited kami magbasa ng mga comments actually. And yun, sana nakatulong itong Small wins. Discussion natin kwentuhan. about our small wins Yes. and big God. Yes. Wow. Start pa lang to ng conversation na to. So definitely we'll have another conversation. Sa susunod na episode, basahin natin yung mga comments nila. Yeah. Ano yung mga gusto niyong maging topics natin dito? Yeah. You can suggest sa comment section. Thank you for watching this video and see you next time. Yep.